Ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang magkaibang kasarian ay kalimitan na uwi sa pagmamahalang hindi inaasahan. Marami sa mga nakakaranas nito ay kinukubli na lamang ang sinisigaw ng kanilang puso't isipan upang hindi masira ang samahang kanilang pinakainiingatan. Ang kwentong mababasa nyo ngayon ay nakabatay sa mga pangyayaring nasasaksihan ng may akda sa kasulukuyang panahon kanyang ginagalawan. Si Samantha ay isang mag-aaral sa University of the Philippines, Los Baños na kasulukuyang kumukuha ng kursong Bachelor of Arts in Mass Communication. Kaklase niya sa lahat ng kanyang asignatura ang kanyang matalik na kaibigan na si Leo. Si Leo ay nakilala niya noong siya ay 10 taong gulang pa lamang sa isang pambatang palaruan noong siya ay iniwan ng kanyang ama para mag-ibang bansa. Nakita ni Leo ang isang batang babae na humahagulgol sa pag-iyak sa isang duyan sa hindi kalayuan. Lumapit siya rito at diretsong nagwika. Bakit ba? Iyo ba ito para pagbawalan ako? Mas pangit ka. Ayan kasi, walkout pa. Lika nga, tulungan na kita. Natawa si Leo dahil sa pagbaliwala sa kanya at sa pagtitig sa kanya ng bata. Bata, nagwapuhan ka ba ng sobra sa akin at hindi ka na makakibo dyan? Salamat na lang. Napakahangin mo naman. Maganda ka naman, yakin nga lang. Kung may problema ka, isipin mo na lang. Magaan lang yan kumpara sa problema ng iba. Sige! Magmula noon ay naging malapit at itinuring na nilang matalik na magkaibigan ng isa't isa. Habang kumakain, sina Samantha at Leo ay dumaan si Mark. Mark, ang lalaking gustong-gusto ni Samantha mula nang tumuntong siya sa kolehiyo. Sana mapansin niya rin ako balang araw. Napansin ni Leo na lumungkot ang mukha ng kaibigan kaya upang mapasaya niya ito, ay dinaan niya na lamang ito sa bola. Papansin ka din yan. Sa ganda mong yan. Huwag ka malungkot. Sige ka. Papangit ka. Laging ganito ang nagiging eksena ng magkaibigan sa tuwing may kita si Mark. Nagbago ang lahat nang mapansin ni Mark si Sam at naligawan niya ang dalaga. Makalipas ang 2 buwan na pagsuyo ni Mark, ay napagpasyahan ni Sam na sagutin ito dahil mahal niya na ang binata. Mismong si Leo na rin ang umiiwas sa dalawa upang mapasaya ang kaibigang alam niya na iyon lamang ang kaligayahan. Habang papasok sa paaralan si Leo ay nakita niya si Mark na may kasamang ibang babae. Noong una hindi niya malaman kung sino ba itong binata hanggang sa makita ng 2 mata niya na ito ay naghalikan. Sa galit niya ay sinugod niya si Mark at sinuntok. What was that for? Hindi ba halata? Para yan sa panloloko sa best friend ko. Para sa best friend mo? Ano bang pakialam mo? Gaya ng sabi mo, best friend mo lang siya. Nothing more, di ba? Putya, manahimik kang gago ka kung ayaw mong padapuin ko itong kamao ko sa pagmumukha mo. Nakakatakot naman. Maglalakad na sana ng palayo si Mark nang harapin niya muli si Leo upang bitawan ang mga salitang hindi niya akalaing maririnig. Nga pala, kung may gusto ka sa best friend mo, puntahan mo na siya ngayon. Kailangan ka nun, lalo na nakuha ko ng gusto ko sa kanya. Anong ibig mong sabihin, ha? Ano? Bumalik ka dito, hindi pa ako tapos sa'yo. Habang papuntang bahay ni na Sam si Leo, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ng dalaga. Ibinalita nito sa kanya na nasa ospital si Sam at malala ang kondisyon. Hindi siya nagdalawang isip na puntahan agad dito. Ngunit, huli na ang lahat. Umanaw ng dalaga. Nag-iyak siya. Patawarin mo ako, Sam. Kung sana hindi ako naging duwag.
upang kahit pa paano aminin ko sa'yo ang totoo kong nararamdaman at hindi kita pinaubayo sa walang hiyang lalaking yon. Kasama pa sana kita ngayon. Lumapit sa kanya ang ina ng dalaga at may inabot ng liham. Mahal ko ang kaibigan. Alam mo ba, Leo, napakasaya ko nung nalaman ko may nararamdaman din para sa akin si Mark. Pakiramdam ko nga, ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Pasensya ka na nga pala kung maging ako'y dumistansya sa'yo. Nagsiselos kasi sa'yo si Mark. Kahit pa ulit-ulit ko sabihin na magkaibigan lamang tayo at hindi na higit para on. Kahapon, sabi niya sa akin, patunayan ko daw na siya ang mahal ko. Niyaya niya ako. Niyaya niya ako na ibigay ang sarili ko sa kanya. Hindi ako pumayag nung una. Pero tinakot niya ako, iiwan niya ako. Ayaw ko mawala siya dahil mahal na mahal ko siya. Akala ko mas mamahalin niya ako kapag isinuko ang sarili ko. Pero mali. Iniwan niya ako. Hindi natapos ni Sam ang sulat sa kaibigan. Wala nagawa si Leo kung hindi ang umiyak dahil alam nang hanggang matalik na magkaibigan lamang sila. May mga bagay na hindi na muling maibabalik pa. Sabi nga ng ilan, parating nasa huli ang pagsisisi. Ano man na nangyari sa nakaraan ay mananatiling alaala niya lamang. Maraming salamat sa pakikinig.